Hello to all applicants na gusto mag-apply for Poland. So, ayan, ang trabaho doon is mushroom picker. So, ayan, pasensya na po kasi ganito yung suot ko kasi nga tawag siya. Napapagod na ako magbihis, hangover pa ako kasi nga gumala kami ng aking mga friends kagabi, niyaya nila ako. So, ayun na nga, when it comes about sa Poland po, bibigyan ko po kayo ng idea about doon. So, ayun, basta once Poland kasi, sa mga wala pang idea, dapat nakaprepare na po yung nyo, yung panggastos nyo talaga. So, number one step is kailangan, pag mag-a-apply ka, dapat nakaready na yung yung medical mo. Yung medical naman sa doon sa kakilala ko is nasa 4,000 yung medical. Phase 1, phase 2 na yun. Tapos, kailangan, kasi ang priority kasi nila, may medical na at fit to work. So, after ng medical mo, didiretso ka dun sa office sa office nila, i-interviewin ka. Tapos, depende na yan sa yung susunod na ipapagawa sa'yo, yung mga process na gagawin, ganito, i-discuss naman yan dyan sa office. So, ayun. So, kung magtatanong kayo anong agency, so, bale yung friend ng friend ko is naka-tie up siya doon sa Golden Brahman Agency sa May Malate. So, ayan, bibigyan ko lang kayo ng idea, ng mga tips pag gusto ko nyong mag-apply ng Poland. So, ayan. So, kailangan talaga ng malaking pera dyan. Of course, Poland yan, Europe yan. So, kasi yung iba kasi na nasa Poland na kasi, tinatanong ko sila. So, ayan, ang iba nasa 300,000 plus yung nagastos nila before sila nakarating ng Poland. Yung iba nasa 200 plus. Tapos, yung iba is nasa 100 plus. So, ayun, yung sa friend ko is nasa 200 plus. Yung magagastos nyo, pero legit naman po. At saka, mababawin nyo din naman yun pag nandoon na kayo sa Poland. So, ayan, sa gusto mag-Poland, so, i-prepare nyo na lang, wala namang problema po, sa interview, wala namang po nababagsak. So, i-prepare nyo na lang po yung mga gastos. So, ayan, ang tawag dyan, kasi sa 200 plus, kasi nandoon na lahat. So, siguro kada report mo, magbibigay ka ng cash, ganun. Kasi syempre, yung working permit kasi, doon pa yan kukunin sa Poland mismo. Siyempre, pagdating na ng working permit, so ayun, mag-aano ka na, pag may visa ka na, so mag-visa appearance ka na sa embassy. And then after nun, so syempre, pag may ka na working permit, may visa ka na, meaning to say, malapit ka na makaalis nun. So, ayan, minsan sa nakaalis na, yung iba umabot ng 5 to 6 months, ayan, nakaalis na sila agad. So, ayan. So, kailangan pag nag-appearance kayo ng visa, galingan nyo. Okay? So, ayan, para hindi kayo, makabayad ulit. Kasi once na na-deny kayo, so ay magbabayad naman kayo. Pwede na kayo mag-appointment. Ganun yun, ha? So, ayan, nagbigay na ako ng mga, mga idea or tips. So, ayan, sa gusto pang sa mga may gusto, kung marami pa kayong mga tanong, so ayan, don't forget to comment down below. Ayan, paki-follow na din po ako at saka magbibigay pa po ako ng mga tips, and of course, magbibigay din ako sa inyo kung ano pa yung mga hiring sa agency namin, okay? So, actually, meron pang hiring sa mga babae naman na hindi pa kahit talaga mag-Poland. So, ayan, ang advice ko sa inyo, wala naman mawawala kung mag-itatrain nyo muna mag-domestic helper. Meron naman kaming bound to Saudi, meron naman kaming bound to Qatar and Dubai. So, ayan, pag naka-save na kayo ng money, pwede na kayo pwede na kayo mag-apply ng ibang trabaho sa labas ba, skill ba, or anything. So, ayan, at least meron kayong na-save na money. So, ayan, sa gusto pang magtanong kung ano pa yung mga tatanong nyo, don't forget to comment, okay? And don't forget to share. And don't forget to follow me, okay? Bye-bye!